Magandang araw po. Dahil ito po ang aking kauna-unahan para sa 2026 at dahil January pa rin po naman, Happy New Year po sa inyong lahat. Ito ang Landas ng Pag-asa. Ako po muli, si Glenn. Ang simula ng ating unang pagbasa, tinipon ni Haring Saul ang 3,000 tao. At sa mabuting balita naman ng ating Panginoon para sa araw na ito, tinipon ni Jesus ang 12. Interesting ang paghahambing ng ating dalawang pagbasa, di po ba? So, dalawa ang hari, si Haring Saul at si Kristong Hari. Yung isa, 3,000 ang tauhan. Yung isa naman, 12 lang. 12. Di ba sa mata ng mundo, lamang o yamado yung mas madami. Ang sabi nga natin the bigger army wins. Pero minsan, dyan tayo dinadaya ng mundo. Sinasabi sa atin, mas madami kang pera, mas makapangyarihan ka. Mas madami kang followers, mas sikat ka. Mas marami kang tao, mas panalo ka. Di ba madali naman talagang paniwalaan yung mga yan? Kaya lang, hindi yan palaging maaasahan. Nakita ninyo nitong Miyerkules lang, di ba? Yung paglalaban ni David at Goliath. Sa higanting Philistine na si Goliath, ano ang kasangkapan ni David? Hindi ba sabi doon, kumuha lamang siya ng 5 bato. At doon sa 5 bato, isa lang ang kailangan niya, nagtagumpay na siya. Balik tayo sa unang pagbasa ngayon. Ano ang layunin ni Haring Saul para sa 3,000? Tugisin si David. Isang tao lang yung kailangan mo hulihin, pero 3,000 yung sinama mo. Di malinaw na wala kang balak hulihin ng buhay si David. Samantala, ano naman ang layunin ni Jesus sa 12? Tugisin ang lahat ng tao, kasama tayo, upang magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. O dito naman, buong mundo ang target, pero 12 lang ang empleyado. Naging 11 pa nga pero dinagdag naman si Matayas, so naging 12 ulit. Malinaw ang pagkakaiba, hindi po ba? Kamangha-mangha ang paghahambing ng dalawang pagbasa. 3,000 ang kailangan para gumawa ng kamalian, 12 lang para gumawa ng kabutihan. Itinuturo sa atin na mas malaki ang kailangan gugulin sa paggawa ng mali kumpara sa gugugulin mo sa paggawa ng tama. Laging costly, mga kapatid, o malaki yung ating pagbabayaran sa paggawa ng mali kaysa sa paggawa ng tama. Kaya anong ginagawa ng mundo? Pinipilit niyang gawing madali ang paggawa ng mali at pinipilit niya namang gawing mahirap ang paggawa ng tama. Malino na pandaraya. Unfortunately, napagtatanto lamang natin yan sa huli na. Ano ang mahalaga nating dapat mapagtanto sa Ebanghelyo? 12 lang ang apostoles. Kumpara sa dami ng taong kailangan niyang abutin, napakakonti ng 12. Pero lahat sila tinuwangan ni Jesus. Lahat sila kinasihan ng Espiritu Santo. Yan ang natatanging pagkakaiba. Ito ang mabuting balita. 1 + 1 = 2. But one person plus God will always be a majority. Ang tao, maski mag-isa ka lamang, ay hindi madedehado kung sa pakikibaka ay palaging kasama si Kristo. Amen. Ipasa ang Pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.